What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo. So sagutin lang natin yung question sa atin galing sa YouTube account natin. Sabi niya balak niyang pasukin daw ang pagiging Grab operator. So ang tanong niya kung profitable ba daw dito sa Grab. So kung gagawin niyang business, kung kikita nga ba dito sa pagiging Grab. So bali ang sagot ko dyan guys, depende kasi yan kung ikaw yung operator and ikaw din yung driver. So pwede kang kumita kung ikaw yung operator at the same time ikaw din yung driver. So dahil nga pag ikaw yung operator and at the same time ikaw yung driver, so na-maximize mo yung income. Katulad sa akin, ako ay isang operator at the same time driver na rin. So pwedeng lumaki yung kita ko, depende yan sa sipag ko. So sa isang araw nga kaya kong kumita ng from 3,500 hanggang siguro pinakamalaki ko 4,500. So yan, pwede kang kumita. Talagang kikita kapag ikaw yung driver and operator. Pero pag ipapa-boundary mo, so doon tayo nagkakaproblema dahil nga yung sedan, ang boundary lang naman nito ay 1,000 to 1,100 pesos. So compute lang natin, sabihin na natin 1,000 pesos a day yung boundary sa'yo. So and ibawas natin yung isang araw na coding. So sa isang buwan bali 26 days lang ang mapapaboundary mo. So ibig sabihin meron ka lang 26,000. So sa 26,000 na yan, gross pa lang yan, ibabawas mo pa dyan yung hulog mo sa sasakyan. So for example, yung hulog mo ng sasakyan katulad sa akin is 15,000 pesos. So sa 26,000 ang matitira na lang sa'yo is 11,000. Sa 11,000 na yan, ibabawas mo pa dyan yung PMS mo. So yung PMS ko nag-range yan ng 3,000 to 4,000 per month. Kasi nga madalas tayo bumiyahe, kaya mabilis tayo magpa-PMS. So sabihin na natin 3,000 per month. So meron ka lang 8,000 doon sa natitirang boundary sa'yo. Ibabawas mo pa dyan yung insurance. Yung insurance natin is nag-range nung nakaraan, nasa 20,000 yung binayaran ko. And then ibabawas mo pa dyan yung mga gulong, pag napudpud yung gulong, maintenance ng sasakyan katulad ng wiper. And syempre hindi mo maiwasan, lumuluma yung sasakyan mo, yung depreciation. And then pag may nagasgas sa sasakyan mo, maraming ibabawas pa dyan sa natitirang pera sa'yo. And then hindi pa dyan kasama yung mga requirements katulad ng pag-renew ng PA, pati pag-renew ng CPC. So kailangan mo pa rin magbayad para dun sa Grab and sa LTFRB. So overall